Desidido ang Department of the Interior and Local Government o DILG na wakasan ang sindikato ng ilegal na tobacco sa bansa. Ito'y kasunod ng mga nadiskubring warehouse na ginagamit bilang ilegal na paggawaan ng sigarilyo sa Pampanga. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, nagsasagawa na ng case build-up ang mga otoridad para matukoy kung sino ang mga nasa likod ng mga warehouses at masampahan ng kaso. Sino ang nagpoprotekta sa kanila dito? So, may persons of interest kami, pero hindi pa namin natatay up distinctively kung sila talaga ang kasama. Pero tingin namin may tobacco lord dito na nag-operate. At ang hinala pa lang naman, ay 2 Central Luzon congressman. Ayon pa kay Secretary Rimulya, nasa bilyong piso ang nawawala sa budget ng pamahalaan para sa kalusugan, bunsod ng pamamayagpag ng mga peking sigarilyo sa bansa. Year 2025 ang nawala sa buwis sa gobyerno para sa healthcare ng tatakbo ng DOH ay umabot na ng 30 billion pesos. Ito ay dahil sa mga factory na nakikita natin ngayon. Dagdag ng kalihim, magkakaugnay ang mga warehouses na sinalakay ng mga otoridad sa San Fernando, San Simon at Mexico, Pampanga. Nakikita nyo na sabay-sabay ito. Nag-umpisa ang kanilang operations January 1, 2026 at tumigil January 2029. Kita nyo sabay-sabay, di ba? Yung Mexico, Pampanga, San Simon, tsaka dito, iisa ang pattern nila. They all started January 1 and they all ended January 29. So ito na yung ecosystem. Pinakita na namin sa inyo kung saan kinukuha, pinuputol, pinapatuyo, saan dinadala para i-pack, saan paano nila di-distribute. Pero taliwas sa unang ni-raid noong February 4 sa Mexico, wala na isa man sa mga suspect ang naaresto sa 3 warehouse at wala na rin ang mga empleyado ng isagawa ang operasyon. Tanging mga equipment, raw materials, mga kahon ng sigarilyo at tobacco leaves ang natagpuan ng mga otoridad. Nagbabala naman si Secretary Rimulya na sasampahan ng mga kaso sa ilalim ng Anti-Agricultural Sabotage Act, Tax Reforms Act at Customs Modernization and Tariff Act ang mga nasa likod ng iligal na operasyon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.